Kung makikita niyo yung Facebook ko, disabled na. Disabled nila ngayon. Pakikalat niyo po ito at masaya ho ito. Disabled ang aking Facebook ngayon. Disabled nila. Ganyan ho sila asar na asar sa akin. Share. Share na share. Dinisable doon nila ang aking Facebook. Kung makikita nyo ho, wala na akong Facebook. Ngayon lang. Kadi-disabled lang. Ang hindi nila alam, ay mas maraming subscriber ay yung aking YouTube. I-live mo ko sa i-live mo ko sa Facebook page ng FLM, ng Apo. Yan. I-live mo ko dito. Ngayon na. Ay, yung akin ng Facebook, yung aking Facebook ay disable na naman. Pengi na isang laptop dito kabise. At i-live mo sa aking sa aking page, yung page ko. Yan. Paki-share nyo po mga kababayan. At talagang hindi nila tayo kayang awatin. Yan. Hindi ho nila tayo maaawat. Paki-share ho ito. Hindi. Finish mo yan. Yan. I-share mo yung link dyan. Itong link na to, i-share mo kay Apo. Ayan. I-share mo. Punta ka sa YouTube. Yan. Nakita nyo ho ba, mga kaibigan? Marami ho ako report ngayon. Kasi yung aking mga kalaban ay siya. Natutunaw na. Natutunaw na. Gagamit sila ng napakaraming account. Ito naman si Facebook ay laking-laking tanga. Handa na kayo. Yung mga Norman Gusgusin dyan, magdasal na kayo. Magdasal kayo ngayong gabi dahil yung papalabas ko po ay dokumento galing kung ano yung CBCP. Ito po yung organization ng lahat po na kaobispuhan in the whole of the Philippines. No? They are called the Catholic Bishops Conference of the Philippines. So, ngayong araw po, no? Ngayong araw, nagpalabas po ang CBCP. No? Itong Memorandum Circular 2026. Hindi pa po lumalabas to sa media. Exclusive po tayo. Exclusive po tayo. No? Do what is right for our country. Sabi ni McBernard. No? McBernard. Okay. So, ito po exclusive. This is exclusive for our country. Dahil nangyayari ngayon na ang dami ang naluloko. Ang dami ang nagtitiwala, naniniwala na mabibigyan sila ng tulong nitong si Norman Gusgusin. In fact, may pinalabas sa nung isang araw, balita ng CBCP rin, no, na may pangako daw si Norman Gusgusin, no, sa kanila, no? Ewan ko kung nandito yun, no? Nangako daw si Norman Gusgusin ng tulong sa mga obispo. Nangako daw siya na bibigyan ng ilang ilang sakong bigas, no? Marami, no? Maraming bigas at may gatas, no, na ipinangako ni Norman Gusgusin. May diaper pa, may gatas pa, pero hindi naman po dumating. Kaya nakatangla na rin doon mga matatanda, no? Mga single women diyan sa may Cordillera, sa Baby Visayas, na akala nila totoo itong si Norman Gusgusin na isang bilyonaryo daw at talagang winawaldas, no? Pinapalabas yung milyon-milyon daw na pera upang ipatulong, no? Ibigay ang tulong. Okay, babasahin ko po, no? May 1, 2020. So, ngayong araw po ito. May 1. Hindi ko lang tatakpan ko lang itong kung sino yung nagperma.
kasi po baka i-bash naman ng mga Normanians, no? Kawawa naman si Monsignor, no? Ito po, CBCP, no? Kalabanin mo yung CBCP, Norman. So nakalagay po, May 1, 2020, circular number 20-26. To all bishops and diocesan administrators, your excellencies and reverend administrators. Alam mo po, ito po. Nakikita niyo po, ibig sabihin subject. Sino pong pinag-uusapan natin? Mr. Francis Leo Marcos. Pambihira namang taong ito. Ngayon pa lang ako nakatagpo ng mga simbahan, nakatanggap po ng ganitong memorandum circular mula sa CBCP. This is to bring to your attention a scammer named Mr. Francis Leo Marcos. To circulation, we would like to share with you an advisory. There are two ways to stop this, no? Para daw matigil ito ang ginagawa ni Francis Leo Marcos, no? Number 1, do I must report on NFB and YouTube. Hinikayat ang mga obispo, mga kaparian na magtulong-tulungan at i-report sa YouTube at Facebook itong si Francis Leo Marcos. Wala tayong magawa, gagamitin natin yung pangalan na Francis Leo Marcos. Dahil po nakalagay talaga dito. Okay. Number 1, must report on FB and YouTube. If we can gather about 100 people or more reposting this to FB and YouTube, this would the social media platforms will take it down, no? O pag marami daw ang magpo-post nito, your social media staffs may be instructed to report those FB and YouTube accounts. Okay. 2, we report this to NBI Cybercrime Division. It will take longer as expected, especially at this time. Mas mahaba po, no? Hindi po ito kaagad mabigyan ng aksyon ng National Bureau of Investigation dahil po sa notification or statement about this person. This will trigger attention and curiosity. Consequently, does not draw more people to those social media accounts, no? So inaano ng CBCP, may mga accounts sila na ipinakalat, no, na i-report daw sa YouTube at Facebook, pero wag na lang daw i-bulgar, no? Wag na lang ipalabas sa kanilang mga Facebook at YouTube dahil baka yung iba baka magiging curious at bibisitahin pa itong mga accounts na ito na mga troll ni Norman Ngos-Ngosin at baka mabiktima pa, no? So ginagawa nila na okay, tayo, tulong-tulungan tayo, i-elevate natin ito sa YouTube at sa Facebook. Gagawa rin ako ng sarili kong reklamo, no? Ipapakita ko sa YouTube kung paano ginagago o paano niloloko ni Norman Ngos-Ngosin. Ito pong scam nila, no? Na para po dumami yung subscribers ni Norman Ngos-Ngosin tsaka yung mga troll accounts niya. Isang grupo lang sila lahat, no? Akala nyo ang dami niyan. Yung mga bumabati ko sa akin. Isang ano lang yan sila, isang grupo lang yan. Siyempre, napakadali mag-coordinate with each other, no? So, ito po, may listahan na tayo dito ng mga troll accounts ito at i-report po natin sa YouTube at Facebook. Dahil ang YouTube po at Facebook, pag malaman nila na ginagamit yung platform nila para sa mga scam, hindi po pinapayagan yan, no? Hindi po yan tinotolerate ng YouTube at Facebook. Kaya
Sa inyo diyan kung may ano rin kayo, may panahon din kayo, tulungan din ninyo ang ating mga bishops, no? Para magpalabas ng report sa ating YouTube at Facebook, dahil talaga po this is hindi naman siguro mas malaking problema kaysa COVID-19 pandemic, pero kasing laki, no, almost pare-pareho, kasi hindi po yung katawan, no, tulfo in action na lang magkaalam na po YouTube at Facebook, dahil pag nalaman po ito, no, pag na-establish, no, siyempre mag-investigate yung YouTube at Facebook, madali na makita yon na itong ilan na ba yung subscriber ni Muscusin ngayon? Ah, ipalagay mo 1 million. Peke po yan no? Kahit yung number of subscribers, nagawa po nila yan na lumaki yung number of subscribers ni Norman Muscusin dahil pinangakuan, no? Pinangakuan ng 500 pesos yung mga tao. O subscribe kayo dito, ibigay nyo yung number niyo at ipakita nyo na subscribe kayo at bibigyan kayo ng 500 pesos, no? Parang binili nila, vote buying, no? Vote buying na hindi naman dumating yung buy, no? Yung vote lang ang nakuha nila, nauto nila yung mga tao na mag-subscribe, pero hindi naman talaga nakarating sa kanila ang 500 pesos. Paano mo mabayaran ng 500 pesos ang 1 million, 500 million? Naku, sa mga naniniwala pa rin dyan, mag-isip-isip naman kayo, no? Mag-isip-isip naman kayo. Tapos kanina may nakita ako na may post sila na sabi ni Francis Leo Marcos sa Facebook, hindi na lang daw nila ipapaalam kung sino yung mga nakatanggap, no? Itatago na lang daw nila. Kasi daw baka sumakit pa ang loob ng ibang hindi pa nakakatanggap. No, kita nyo, galing niya, no? Kunwari para na lang wag sumama ang loob ng iba na hindi pa nakarating sa kanila yung 500 pesos. Hindi na lang daw itatago na lang daw, no? Itatago na lang nila. So, ang ibig sabihin talaga niyan is kinokondisyon yung mind niyo na pag hindi kayo nakatanggap, siguro hindi pa umabot sa inyong number ang kanilang pipimigay. Pero ang totoo niyan, wala naman talaga, no? Kung meron sila binibigyan, may mga binibigyan sila, mag-ingay ka ha, ito 500, bibigyan ka ng 500. Mag-ingay ka dyan. Siyempre naman itong nakatanggap, magano sa sisigaw yan sa Facebook, totoo pala itong kay Norman Muscusin, ito may 500 ako. Siyempre, yung iba dyan, mga kaibigan niya, mga friends sa Facebook, totoo pala, siya, then okay, no? Kung totoo talaga siya, then okay po yun, no? Pero gusto ng karamihan na malaman yung totoo, no? Kaya nga, ito yung katotohanan tinatago nila. Pati na ngayon sa mga naniniwala sa kanila, tinatago na rin nila, parang tawag ito, kinokondisyon yung mga isip ng tao. Mind conditioning, na hindi na namin papalabas, no, ang pangalan ng mga nakakatanggap na hindi pa nakakatanggap. Pinapaasa pa rin, no? Pinapaasa pa rin kayo na balang araw, hindi natin malalaman kung anong oras, no? Ito yung gusto nilang ipasok sa isip niyo. Sa hindi lang malalaman na panahon o oras, darating yan, no? Pero hintay lang kayo, at in the meantime, subscribe lang kayo at hikayatin yung mga kaibigan nyo na mag-subscribe din sa YouTube ni Norman Muscusin. Bawal po yan, no? Bawal po yan sa YouTube na parang binibili mo yung subscribers mo. Bawal yan. I am sure, no, gagawa ako ng reklamo sa YouTube bukas, and I am sure YouTube will take it seriously. At lalo na po marami nang reklamo, no? Pati ang NBI nagbigay na ng babala tungkol dito. So makakaano yan, no? In a matter of days or weeks at the most, mawawala na yan sa YouTube si Norman Muscusin. Mawawala na yan sa Facebook.
Pero pag mangyari yan, sasabihin ni pag mangyari yan, sasabihin ng mga troll ni Norman Gusgusin, ano nyo si Boy Mejorada, si Coach Jarrett, no? Sino pa dyan yung mga nagtutulungan para ma-expose tong kalokohan ni Norman Gusgusin. Kami ang sisisihin nila, no? Na dahil daw sa amin, no? Para may warning pa nga no? May threat pa si Norman Gusgusin na kung magpapatuloy pa mga ganitong broadcast ni Boy Mejorada, baka mapilitan na daw siya na huminto na lang, no? Eh, pero sa totoo, wala, no? Wala talaga. Wala pa talaga nangyayari na tawag dito, no? Walang nangyayari na for him to lay down the evidences, no? Yung sa atin ngayon, yung pumapasok siyempre through electronic means, no? Pero meron tayong mga hawak-hawak na mga ebidensya, no? At nakikita na napatunayan ko na rin na itong mga GCash nila talagang pangbobola, panloloko to, no? Panloloko 'yan. So, kaya po mag-isip na po kayo, no? Mag-isip-isip na kayo. At kung may mga kamag-anak kayo, may mga kaibigan kayo, may mga kakilala kayo who are OFWs, warningan na po ninyo sila, no? Na huwag na sila mahulog sa itong pakana ni Norman Gusgusin na tumatanggap siya. Hindi naman siya humingi di ba? We go back to yung sinabi ni Maria Konnikova, yung author ng libro na The Confidence Game, yung libro tungkol sa mga budol-budol, no? Sabi niya, sa totoo lang hindi naman sila humihingi no? Ganyan yung style na hindi sila humihingi sa inyo. Kayo ang nagbibigay, kusang loob. Dahil sa mga pinapakita sa inyo, na ano kayo, your sense, yung loob ng damdamin niyo na gusto niyo tumulong ay anong touch? Gagalaw ba yun? No? Pasensya kayo. Kung sa ilong mo natandog, no? Natandog ang inyong damdamin, yung tagipuso mo, yung heart mo, na gusto mo nang tumulong. So yan po ang kanilang style. Talagang pinag-aralan nila ito. Pinag-aralan po ito ng mga scammer, ng mga budol-budol. Kasi marami na pong nangyari mga budol-budol sa mundong ito over the centuries. No? Hindi po bago itong panloloko. Hindi po bago itong ginagawa ni Norman Gusgusin. Mas high-tech lang ngayon. No? Mas high-tech lang ngayon ang katulad ni Norman Gusgusin. Okay. So, kagabi po, by the way, ganun na nangyari, no? Bigla tayo nawala sa air, no? Lumalabas lang error, no? Error. Hindi natin alam, dalawang beses na yan, so, baka dahil masyado tayong mahaba kagabi, no? So, ngayong gabi, tingnan ko yung ano ninyo dito, mga chat, no? Si Dado Valiente, hindi pa sinakal si Gusgusin noong sanggol pa. Huwag naman, no? Mahal pa rin siya ng nanay niya, no? Okay. Si Dado, bigas lang ang halaga ng pagkatao at prinsipyo ng mga Normanians, no? Masyadong mababa. Si Aristoteles de Guzman, go lang sir. Sana magalit sa inyo si Norman, mag-relation niya, no? Kasi pag nagalit siya, lumalabas yung katotohanan, di ba? Si Art Zium Logo Designs, Normanians, walang video na pamamahagi si idol nyo ng bigas sa masa. Wala siyang pinapalabas, no? Di ba? Pag namimigay ka, usually kahit documentation lang tinatawag, magpapalabas ka, no, ng video, no? Ano ba to? Okay, so may mga pupasok na, no? So, si Jonas Wahe, FLM, paayos muna ang ilong mo. Personal yan, ha? Nag-promise na ako na
hindi hindi na ako magpe-personal. Hindi ka daw papatulan ni PLM dahil walang laman. Eh, si Arnold, okay lang. Kung di ako papatulan, okay lang. Eh, kahit, ang ano ko kasi, yung prinsipyo ko, kahit may isa lang na manonood sa akin, eh okay lang sa akin. Kahit walang manonood sa akin, okay lang. No? Hindi po ako takot dun sa mga sinasabi niya. Oh. So, yung OFW sa Taiwan, hindi pa napadeport. No? Bastos naman yan, dapat public apology. Yung OFW doon sa Taiwan na binastos si President Duterte at uh, sinampahan ng kaso. No? Okay, so si Boyet Lechadores, wala din siyang pinapakita na hindi pa kayo hindi pa kayo tataka kung paano nakakalusot kung meron, ha? Eh hindi nga naman siya lumalabas ng uh, kondo diyan sa Ligran Tower, no? Eh paano niya mababayaran 'yun? Hindi man pwedeng GCash ibabayad niya doon sa delivery ng bigas, no? At alam mo po, ang bawat truck eh milyon-milyon ang halaga niyan, no? So hindi po 'yan, wala namang anuhan ng checking ngayon. Si El Professor, puro ad hominem ang banat ng mga Normanians. Professor, no? Hindi maintindihan niya ng mga uh, panatiko ni Norman Ngusngusin. Okay. So, si Det Rodriguez, bigas lang ang katapat sa mga supporters ni Norman Mangunis. Kahit bulok ang pagkatao ni alias Francis Leo Marcos. No? So, sobrang napiko na daw siya kay Arnold Clavio. Eh, siyempre, matakot siya doon kasi siyempre, mainstream media, mas maraming nakikinig doon, no? At nakakaano yun sa mga NBI, CIDG, no? Oh, by the way, no, may naano ako dito sa kay Coach Jarrett, no? Na nag-email na pala sa kanya yung Massachusetts Institute of Technology na sabi ay wala pong nag-graduate doon na Francis Leo Marcos. Eh, alam ko naman talaga, no? Right from the start, alam ko na talaga na hindi naman siya nag-graduate doon, no? At kahit sa high school, nung sinabi niya na National High School daw ng Massachusetts, no? Pero kahit na nahuli na nagsisinungaling si Norman Gusgusin, eh kawawa yung mga tao na umaasa sa kanyang 1 kilong bigas, no? Na ano yung paniwala nila talaga, no? Oh, si Mika Joel, latest news, back up daw ni Mangusin Palacio. Oh, may nakita ako na si ano daw yung si Pangulong Duterte daw eh sinusuportahan itong si Norman Ngusngusin. Naku, hindi ba siya yung ano nila, yung kwentuhan nila, akala nila parang makagawa ka lang ng kahit anong sasabihin mo, ha? Makakwento ka, makasinungaling ka, eh akala mo, tama, naniwala ko front lang ito. No? Uh, okay, ano ko po, no? Just to wrap up, no? Baka maputol na naman tayo. Ang problema kasi sa mga naniwala kay Norman Gusgusin, eh, yung ilang piso lang na halaga ang kanilang pagkatao. Hindi nila nalalaman na ang yaman ngayon ay hindi po binibilang sa kung ilang piso, milyon man yan, bilyon man yan, ang nasa pangalan mo. Ang yaman sa panahon na ito ay knowledge. Kaya natatawa ako sa mga ni Ngusngusin na Google lang daw ako ng Google. Eh, talagang bobo kayo. No? Sasabihin ko sa mukha niyo, talagang bobo kayo at tanga kayo na minamaliit niyo yung Google. Kasi po, ang Google ngayon, eh parang isang napakalaking universidad na kahit anong gusto mong malaman, anong gusto matutunan, nandyan sa Google.
At may ginagawa pa yan silang curation na tinatawag. No? May curation pa yan ng Google na kung yung source ay madumi, ibig sabihin hindi credible, may warning po dyan. So kunwari, anong gusto mo matutunan? Dito, kahit dito sa YouTube, no? Gusto mong matuto magluto, pwede kang matuto magluto dito sa YouTube. Kung gusto mo matuto ka kung paano umayos ng kotse, nasira ng kotse, search mo lang sa YouTube. Kung gusto mo kung paano ayusin ang sira mong cellphone, pwede kang mag-search diyan sa YouTube. No? Lahat po na kaalaman ay nasa Google. Ha? Google and YouTube, isa lang yan, isang kumpanya yan. No? May mga tinatawag nga ang iba tawag na YouTube University. Dahil po, alam nyo kung if you just invest the time, sobra pa sa nakapag-aral ka sa pinakasikat na universidad sa buong mundo, sa YouTube. Kung mahilig ka magbasa, nasa Google, no? May mga PDF diyan ng mga libro, no? Na hindi mo na kailangan bilhin yung mga libro. You can research everything, no? Lahat na kaalaman ay nasa Google. Hindi po Google, no? Hindi po Google 'yan. Google. So, pag sinabi mong minamaliit ninyo yung Google, talagang tanga kayo. Dahil hindi nyo alam na kung gusto nyo madagdagan yung knowledge ninyo, utak ninyo, so that yung ganito kalaki na laman ng utak niyo, medyo lumalaki-laki lang naman, no? Diyan lang kayo. Hindi kayo kailangan umalis ng bahay. Lalo na sa panahon ng enhanced quarantine, no? Community quarantine. Kahit ilang oras kayo diyan, magbabad kayo diyan, magbasa kayo, manood kayo ng YouTube videos. Imbes na manood kayo sa mga walang kwenta na live stream ni Ngusngusin, na alam ko naman na nag-aabang kayo dyan, no? Nag-aabang kayo dyan sa Facebook at sa YouTube dahil akala nyo na pag nag-aabang kayo dyan, baka mahulugan kayo ng 500 pesos. No? Instead of using that time, na dyan kayo nanonood sa kanya, na wala naman kayo napupulot na aral, no? Wala naman kayo napupulot na mga values, no? Something to improve your lives. Wala naman, di po ba? So, mag-research kayo sa YouTube. Lahat. Gusto mo mag-aral ng music, no? Paano kumanta, paano magsulat, no? Even writing. Nandiyan lahat yan. Kaya po, itong sinasabi nyo na, minamaliit nyo si Boy Mejorada dahil Google daw. Ayan po ang dahilan kung bakit kayo mahirap. Sa totoo lang, no? Yan po ang dahilan kung bakit hindi kayo nakakaahon mula sa kahirapan. Because ayaw nyo sumikap. Ayaw nyo mag-aral. Ayaw nyo maghirap, no? You do not want to work. Sisermonan ko kayo. Gusto nyo, bigyan na lang kayo ng 500, hindi na kayo magtiyaga. Hindi, wala nang sipag at tiyaga. Gusto nyo para si Juan taman kayo, nakahiga na lang sa ilalim ng punong kahoy at hinihintay na lang na yung prutas doon, mahuhulog na lang kung sobrang hinog na. Mahulog na lang sa bunganga mo. Dapat po, palitan natin yung mga ugali natin na ganyan bilang mga Pilipino. Because if we want to improve, kailangan talaga po magsikap tayo. We have to work hard. No? Anything na hindi pinaghirapan. No? Na gusto nyo tanggap lang kayo ng tanggap. Katulad ngayon sa COVID-19, binigyan na kayo ng ilang libo, sasabihin nyo pa, kulang yan, yung binigay sa amin na para sa isang buwan, pang isang linggo lang yan. Naku naman, binibigyan na nga kayo, tutulungan na nga kayo, reklamo pa kayo. That is the kind of mentality that keeps you poor. That is also the kind of mentality na gusto ng katulad ng ABS-CBN, itong mga oligarchs. Dahil kailangan nila na maraming mga
mahihirap. Mas madali nilang makontrol. Ganyan po yan. After all of this is done, no, pag matapos na itong COVID-19, sa akin po ang huling halakhak. Kay Coach Jarrett ang huling halakhak. Ang mga nagtutulong sa akin upang mabisto itong si Norman Ngusngusin, sa amin po ang huling halakhak. Because sigurado ako na hindi tatagal Norman Ngusngusin either ng kami na palang reklamo nakakarating sa kanila. At kung narinig yung kagabi, in-play ko yung pinahayag ni Attorney Victor Lorenzo ng NBI Anti-Cybercrime Division. Talagang binanggit niya yung modus operandi ni Francis. Kunwari namimigay ng bigas, pero isa lang itong cover story. Isa lang itong pagluto sa kaisipan ng mga tao na ito ang isang tao tumutulong. Kaya, although sinasabi niya na hindi ko kailangan ng tulong, pero ano ba yung sa Tagalog? It touches your heart. No? Kung nandyan kayo sa Europa, nandyan kayo sa Japan, sa Middle East, no? Ito yung gusto ko. No? This is the man na mapagkatiwalaan ko. I want to contribute to him kahit na sinasabi niya na hindi ko kailangan ang tulong. Pero kayo naman, gusto niyo tumulong. O niya. Kahit ayaw niya, bibigay ako ng pera. Psychology po ang ginagamit ni Norman Ngusngusin. Alam niya, natatamaan kayo sa dibdib nyo, sa damdamin ninyo, na bibigay kayo. Kahit yun ang sinasabi niya. Baliktad reverse psychology yung tawag niya. Binabaliktad niya, sasabihin niya, napakayaman ko, hindi ko kailangan ng tulong nyo. Kaya ko magbigay ng ilang milyon sa bawat isa sa inyo. Sabi nga, ito, marami na itong paulit-ulit na sinabi. If it is too good to be true, kahit si Pangulong Duterte sinabi niya ito tungkol sa KAPA, yung KAPA Community Ministries International, diyan sa Mindanao. If it is too good to be true, it is not true. Ganun po kasimple. If it is too good to be true, na may isang tao na biglang lumitaw na lang, na parang hinulog na ng langit, at sasabihin na bilyonaryo siya, Marcos siya, at mamimigay ng pera, hindi niya kailangan ng tulong ng iba, no? Hindi siya tumatanggap ng donasyon, ng ambag, siyempre, ano yon? Too good to be true yon. Wala namang taong ganun ang ginagawa yung mga mayayaman, lalo na yung super mayayaman, the more na tumutulong sila, lalo pang hindi nagpapakita. Hindi nila pinapress release. No? Si Ramon Ang ng San Miguel, ng San Miguel Corporation ay ilang daang milyon piso na. No? Kasama dito yung mga personal protective equipment, no? PPE, para sa ating mga frontliner. Pero wala, simple lang, bigay lang. Ito, bibigay ko ang tulong. Si Injap, nagbigay ng tulong. Simple lang, tahimik lang. No? At marami dyan, no? Alam ko marami dyan. No? At dyan sa, babanggitin ko po yung kaibigan ko dyan sa Barangay San Antonio, San Pedro City, si Capjun Inyon. Bilyonaryo yan, ha? Bilyonaryo yan, the richest barangay captain siguro sa buong Pilipinas. Bilyon yung pera niya, yung ari-arian niya. At saka, nakikita ko, may malalaking negosyo talaga. International, no? Dahil barangay captain siya, meron siyang foundation. Diyan, ang foundation niya, namimili ng bigas para sa kanyang barangay. Para sa barangay niya, 5 beses na yata nag-deliver ng truck na bigas. Wala pong gastos ang barangay. Hindi po niya kinailangan na maghintay pa sa City of San Pedro, sa LGU, na makatulong. Dahil po, nung siya ay umupo bilang kapitan, sabi niya, zero corruption tayo. Kaya yung barangay nila ay napakayaman. Maraming sobrang pera palagi. Mayroong sariling fire truck. May ilang ambulansya. May mga utility trucks. May rescue truck. No?
Yung meron yan nakabit na hindi naman sila bumili yung barangay, pero dahil sa mga koneksyon ni Cap John Inyon diyan sa may barangay San Antonio, San Pedro City, nabigyan sila na yung isang truck na pag sa panahon ng emergency, na may ilaw, may mga equipment diyan, no, lalo na sa mga lindol, no, maaring magamit yan upang mag-rescue ng tao. Ganyan po ang mga bilyonaryo, tahimik lang. Hindi po inaanunsyo sa buong mundo kung ano sila tumulong. Hindi po nagyayabang. Kaya po, we will wait, no? We will wait and see kung ano mangyayari dito. Dahil alam ko, habang nagsasalita ako ngayon, patuloy po ang pagtrabaho ng NBI, ng CID, upang masampahan ng kaukulang kaso. Syndicated estafa ito. Syndicated estafa, privacy invasion, no, privacy theft sa mga biktima nila. At marami dyan, yung mga bangko ninyo, baka naubos na yung pera ninyo kung nagbigay kayo ng telephone number ninyo sa grupo ni Norman Ngusngusin. Okay, so hanggang dito lang po muna tayo at patuloy tayo magbabantay kung meron po mga bagong mga developments. Ganito gagawa po, we will go live again, no? Kung bukas walang mangyari, baka sa Lunes tayo, no? Okay, so mula po dito sa home quarantine sa may Metro Manila, Philippines, ako po muli si Manuel Boy Mejorada. Salamat po sa inyong patuloy na suporta, no? By the way, bago tayo mag-end, no? Yung likes natin is 531, yung dislike natin is 105. Lamang pa rin po ang mga likes ngayong gabi, no? So, nakikita natin na nauubos na rin po yung mga Normanians dyan, no? Nakikita nila na hindi sila nagtatagumpay, low moral sila. Sabi nila, hindi natin pwedeng kuyugin ito, si Boy Mejorada, hindi natin ito mapahinto, hindi natin mapigilan ang pagpalabas niya ng katotohanan. So, I've always believed truth will always triumph. Maraming salamat po, magandang gabi, at magandang umaga, magandang hapon kung nasaan man kayo sa buong mundo. Ito po si Manuel Boy Mejorada.